Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Naanyayahan ko po lahat na tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. We'll let you read sa Tagalog translation together. So, nandiyan na po kayo. So, let's read together. Ready? Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at tinuloy itong kanal. Sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. So, maaari na po kayo umupo. So, 3 verses sa umaga dito. Ang message ngayong umaga is Sabat, ang ating kapahingahan, rest. So, we read the verses dito sa chapter 2. Isa sa mga malinaw na nararanasan ng karamihan sa ating panahon ngayon ay ang pagiging abala. Busy po palagi. So, many of us, pagod na pagod dahil maraming ginagawa, sunod-sunod na gawain at responsibilidad. Madalas, you feel na hindi ka na makahinga, parang nalulunod ka na sa dami ng mga trabaho, obligasyon, and mga inaasahang gawain daily. But the Bible teach about sa tamang paraan ng pamumuhay. Makikita natin dito sa verses 1 to 3 na malinaw na pinapakita dito na itinalaga ng Diyos ang ikapitong araw bilang isang banal na araw. Gaya na nakasanayan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, titignan po natin ito ng verse by verse. Una, na mapapansin natin dito sa binasa natin, ang ikapitong araw ay tanda ng natapos na ng Diyos ang kanyang gawain ng paglikha. Okay? So, He completed lahat ng mga nilikha, ang kanyang ginawa sa ikapitong araw, ganap nang natapos ng Diyos ang kanyang gawain ng paglikha. Verse 1, tingnan niyo po. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon na. Sa New King James translation, thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. So, ang ikapitong araw, sa ikapitong araw, natapos na ng Diyos ang kanyang gawain sa paglikha. In verses 1 and 2, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At patuloy siya sa paglikha. In chapter 1, verses 1 and 2, you notice na sinimula ng Diyos ang paglikha, linikha niya langit at lupa, and He continue na lumikha hanggang sa ika-6 na araw, di ba? And dito ngayon, sa verse 1, dito sa binasa natin sa chapter 2, you notice the praise dito, at ang lahat ng bagay ay bagay na naroroon na, or natapos na ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang creation. So, to show us na kumpleto, ganap na ang kanyang mga nilikha. That means, tapos na ang work ng paglikha. And if we would look back, if we would see verses 1 and 2, basahin ko ulit na chapter 1, Genesis 1, verses 1 and 2, sabi diyan, di ba? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So, in-emphasize dyan yung praise na sa simula, walang hugis, empty, walang anyo ang mundo. Now, you notice dito sa binasa natin sa verse 1, dito sa chapter 2, na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, lahat ng bagay na naroon. So, may hugis na, may anyo na, may mga nakalagay na kailangan ng lahat, ng nabubuhay, na hayop at tayo na tao. So, mula sa walang hugis, walang anyo, now, sinabi dito, kumpleto. Naganap na or natapos na ang lahat. So, from start ng creation, ngayon, sabi dito, finish na. Nakumpleto na ng Diyos ang kanyang gawain ng paglikha. And, tulad ng paglikha, di ba? Kinumpleto rin ng Panginoon, ng Diyos ang plano ng pagtubos para sa atin para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, hindi po ba? Interesting na ginamit dito ang salita, if you look sa English translation, finish, completed. Sa bagong tigpan, ginamit din ang word na finish. Naalala nyo, si Jesus ay nakahang sa cross sa John chapter 19 verse 30, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya,
tapos na. Kompleto na. Iniyo ko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, he finished ang work ng redemption, lahat ng kailangan na gawin para sa ating redemption. To us na ma-reconcile, maibalik sa Panginoon at magkaroon ng fellowship sa Kanya. So, kumpleto, it is finished. It is like parang utang na kumpleto ng nabayaran. Si God ang nagsimula and si God din ang magtatapos. He started, then He finished. Ang sinimulan niya ay tatapusin niya. So, it encourages us sapagkat God has begun a good work. The Bible says, God has begun a good work sa buhay mo. What is that good works? Nakakilala ka sa Panginoon. Nakatanggap ka ng kapatawaran. Nakatanggap ka higit sa lahat ng kaligtasan. God has begun a good work. And for some of us, naglilingkod sa Diyos, God is doing a good work sa iyong buhay. If you are allowing your life na ipagamit sa kaluwalhatian ng Diyos. And sabi niya, what He has begun sa buhay mo, ang sinimulan niya, ay kukumpletuhin niya hanggang sa kanyang pagbabalik. He will continue to do good work, mag-upay ng mga butang sa imo kinabuhi. And here sa verse 1, back in Genesis chapter 2, malinaw na natapos ng Diyos ang kanyang ginawa during the creation. But that doesn't mean na wala siyang ginagawa. Sabi dito kasi natapos niya and sabi dito nagpahinga siya. It doesn't mean na wala na po siyang ginagawa. He just stopped sa mismong creation kasi tapos ng paglikha na kung saan isang beses lang ginawa at ganap nang natapos, but He continues sa kanyang gawain, sa kanyang kapangyarihan na kung saan pinananatili niya ang mundo, pinamamahalaan niya ang mundo, inaalagaan niya lahat ng kanyang nilikha. Kaya malinaw na hindi siya tumigil sa paggawa, just in the context ng creation, paglikha. Imagine kung ang Diyos ay tumitigil sa paggawa ngayon. Siguro ang mundong ito ay, grabe ang kaguluhan, grabe na ang mangyayari na mga dangers sa mundong ito. Siguro, ang araw siguro ay lalapit sa mundo. Just to imagine, kung hindi kinokontrol ng Diyos ang lahat ng bagay. It never stops sa paggawa at maging sa buhay natin. So, kaya ang Sabat na tinutukoy dito ang pahinga, hindi ibig sabihin na wala na siyang ginagawa. Nagpahinga siya mula sa creation kasi tapos na ang paglikha. But He continues to manage, pamahalaan at i-take care ang lahat ng mga nilikha niya. Now, pangalawang bagay na papapansin natin dito is sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Verse 2. Pansinin niyo po, look back dito sa chapter 2, Genesis 2, verse 2. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. So, sinabi dito sa binasa natin na nagpahinga si God sa ikapitong araw mula sa kanyang paglikha. And in the New Testament, makikita natin na ginawa niya ito for our own good, para sa ating kabutihan. Now, let's look sa John chapter 5. If you remember this story, kung nabasa nyo, kinumpronta si Jesus ng mga Pariseo dahil sa kanyang ginagawa during Sabat. May ginagawa siya kahit Sabat. Sa panahon ni Jesus, iniisip ng mga tao kapag Sabat, wala dapat na nagtatrabaho, wala dapat na gumagawa sa araw ng Sabat. And so, na-open ang mga religious leaders dahil si Jesus, kahit sa araw ng Sabat, ay abala. Lalo na pagkatapos niyang pagalingin ang isang lalaki sa araw ng Sabat. And I will read po sa John chapter 5 verse 15 to 17. Sabi po dyan, umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking Ama. Take note, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. So, Jesus is saying po na ang Sabat ay hindi ibig sabihin na tumigil na sa paggawa, kundi patuloy siyang kumikilos. Patuloy na may ginagawa po ang Panginoon. And in fact, sa Mark chapter 2 verse 27 to 28, ipinakita ni Jesus ang parehong pattern na nabasa natin dito sa
verse 3, sa Genesis chapter 2, verse 3, na dito pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at itinuring niyang banal ang ikapitong araw. Kaya this is the day of blessing at ito ang araw na kung saan itinuring niya ang araw na ito na banal. Sinabi ni Jesus sa Mark chapter 2 verse 27, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. So sa madaling sabi po, mga Pariseo, hindi ba ninyo naunawaan na ang Sabat ay ginawa ng Diyos to become a blessing sa tao at hindi para maging curse, maging sumpa? And he said, sa verse 28 po, sa Mark chapter 2 verse 28, ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga. Sa Hebrews chapter 4, tinukoy ng author ay spiritual na kapahingahan para sa bayan ng Diyos, ang Israel na inihambing sa pahinga ng Diyos matapos na ng kanyang creation. Ganito ang sabi niya po sa Hebrews chapter 4, verse 4 hanggang verse 10 po. Sabi po dito, basahin ko po para sa inyo, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingang aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inanyayahan pa rin pumasok sa lupain iyon ng kapahingahan. Kaya't muli nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinatawag niya ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana pinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Pansin niyo po, kinumpare niya sa pagpahinga din, sa rest, sa 7th day, back here sa Genesis chapter 2. Now, ayon sa dito sa book, sa Hebrew, ang Sabat is just a shadow, anino lamang po, na kung saan nang matutupad sa hinaharap at natupad na po sa pamamagitan ni Jesus. Siya po ang tunay na kapahingahan para sa ating mga Kristiyano. Siya po tinutukoy dito sa binasa natin, na ang kapahingahan na ay, sa Old Testament ay anino po ng kapahingahan, tunay na kapahingahan na darating sa bagong tipan. At walang iba ay ang Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan niya, makakamit natin ang tunay na kapahingahan ng ating kaluluwa. At sumang-ayon po dito si Pablo. Sabi niya sa Colossians chapter 2, verses 16 and 17, kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang kataparan ng lahat ng ito. Napansin niyo po? Na-gets niyo po, nakuha niyo po? So, dinisign tayo ni God para magkaroon ng tunay na kapahingahan kay Kristo. Kapag ang isang tao ayaw niya isuko ang kanyang buhay kay Kristo, alam niyo po kung anong buhay niya. Puno ng pagkabalisa, puno ng pagkatakot, pagod, walang kapahingahan sa kanyang kaluluwa. Kaya sabi ng author dito sa Hebrew, kung naririnig mong tinig ng Diyos, ngayon mismo tumubon ka sa Kanya. Isuko mo ang iyong buhay, lumapit ka sa Kanya. So, itinuturo ng bagong tipan na tanggapin mo ang kapahingahan kay Kristo. At sabi ng author ngayon, sa pag-response mo sa Kanya ngayon mismo, hindi bukas, hindi sa isang buwan, o sa isang taon. Kapag naririnig natin, sinasabi ng author, kapag naririnig mo tinig ng Diyos, ngayon ang pagkakataon mo. Kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas, hindi mo alam, baka wala nang pagkakataon bukas. Sino nakakasigurado sa bukas? Pero maaari po tayo makasigurado sa Panginoong Hesus Kristo. And so, that's why sinasabi niya, kung naririnig mo, and I'm sure, naririnig po ng bawat isa ang tinig ng Panginoon ngayon mismo. Sinasabi niya, tumugon ka. And perhaps some of you, ilang beses na nakikipag-usap ang Panginoon, pero
Parang bypass lang natin palagi. Palaging linalaktawan lang natin palagi sinasabi ng Panginoon. Ito palagi sa pagkakataon sa buhay mo na naririnig mo ang tinig ng Diyos ngayon. Sinasabi niya, ngayon ka tumugon sa Kanya. And maaring, we hear other group nagtuturo po na ito ang araw ng Sabat, pero malinaw na ang Sabat ay ngayon. Ang kapahingahan, ang tunay na kapahingahan ay ngayon na nagmumula kay Hesus Kristo. Ang tamang tugon sa biyaya ng Diyos ay gawin sa bawat araw na nagkaroon tayo ng kapahingahan kay Jesus. So, God rested sa ikapitong araw matapos niyang likhain ang lahat ng mga nilikha niya. Ginawa niya ito as an example na magkaroon din tayo ng rest. We can find rest. We can have rest sa pamagitan po ng ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Ang gawin natin ay magtiwala, sumampalataya sa Kanya. So, because alam niyo po, walang tunay na kapahingahan hiwalay kay Kristo. Walang tunay na kapahingahan kung wala si Hesus Kristo sa iyong buhay. Now, pangatlong bagay po, makikita natin, pangatlong bagay na nice kung makita niyo dito, ang ikapitong araw ay pinagpala ng Diyos at itinuring na banal. Tingnan niyo po sa verse 3, chapter 2. Back dito sa book of Genesis, chapter 2, verse 3. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. So, again, maliwanag, ng ikapitong araw ay espesyal na araw. Tama po ba? Dito sa binasa natin. Hindi lamang ito special dahil nagpahinga ang Diyos sa araw na ito. At hindi lang dahil sa nagpahinga siya sa araw na ito, kundi pinagpala niya ang araw na ito at itinuring na banal. Ito ang unang beses na makikita nyo ang salitang banal. Itong unang beses na lumitaw sa Biblia ang salitang banal na tumutukoy sa isang bagay na ito ay ibinukod, itinalaga para sa Panginoon. Maliwanag sa Biblia na ang ating buhay ay dapat na binukod, itinalaga para sa Panginoon. Ang buhay natin ay para sa Kanya. Ang original na salita sa Hebrew ay sinalin bilang banal. It means, again, binukod, inihiwalay, inilagay ang isang bagay sa sarili nitong category. So ganito ang ginawa ni God sa ikapitong araw. Inihiwalay niya ito mula sa ibang mga araw at itinakda bilang natatanging araw. Now, ang tanong natin ngayon, ano ang kahalagahan ng araw na ito para sa atin? To answer that question, we will look at the verses mula dito sa Bible, sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11, na kung saan, you remember, binigay ng Diyos ang 10 utos sa Israel. At ang ikaapat na utos ay ganito ang sinabi, patungkol sa ikaapat na utos, Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin, subalit sa ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, notice pati ang mga hayop, niyang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit, na mahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. So, sa Genesis chapter 2 ang batayan kung bakit iniutos ng Diyos sa Israel ang lingguhang Sabat. Isang araw ng pahinga kada linggo. Sabi niya, sa inyo na ang 6. Trabaho, sige, trabaho kayo. 6 na araw pagtrabaho. Pero ilaan ninyo ang isang araw para sa akin. Napansin nyo? Isang araw lang sa Diyos na espesyal. Sa Israel, sinasabi niya ito. Ito yung utos niya para sa kanya, sa bayan niya, sa lumang tipan. But this doesn't apply to us because we are outside of ng bayan ng Israel. But there's principle na makikita natin dito, na pattern na dapat nating i-apply din sa ating buhay. So, it doesn't mean that because ito'y para sa Israel, walang principle na makikita natin dito
pattern na pwede natin i-apply natin sa ating buhay. But we need to be careful na i-assume na wag na agad na i-assume na ang mga hiningi ng Diyos sa Israel, noon sa Israel ay pareho ding inuutos sa atin. Parehas lang para sa mga Hudyo, hindi sila pinapakain ng baboy, di ba? So, mga ilan ng mga utos na kung saan hindi applicable sa atin because we are under saklaw, sakop ng bagong tipan, biyaya, grasya. Okay? So, Exodus chapter 31 verse 12 and 13, sinabi ng Diyos na ang Sabat ay it is a sign sa pagitan niya at ng kanyang bayan, ang Israel. So, hindi natin makikita na inaasahan ng Diyos na susundin ng mga Gentile o ng mga hindi Israelita ito. But, malinaw na ipinapakita sa Exodus chapter 31 na natatangi ang Sabat bilang isang bagay na exclusive sa pagitan niya at ng kanyang bayan ng Israel. So, this comes from Old Testament. But, mayroon bang ganitong utos sa New Testament, sa bagong tipan? So, we need to remember na ang New Testament ay walang utos sa mga Kristiyano na i-keep ang Sabat. So, in all letters ni Pablo sa mga Gentiles na simbahan, churches, hindi niya kailanman sinabi na kailangan nating sundin ang Sabat. In fact, makikita natin sa ilang talata sa mga letter ni Paul na malinaw niyang itinuturo na ang mga Kristiyano ay hindi kailanman obligado na sundin ang anumang partikular na araw bilang Sabat. In fact, in Romans chapter 14 verse 5, basahin ko po sa inyo, Roma 14:5, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit sa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Anong araw ang tinutukoy po dito? Malinaw na ang tinutukoy dito ay ang araw ng Sabat. Sinasabi niya dito, kung gusto niyo pananatilihin, kasi may mga Christian na mga Hudyo na gusto nilang ikip pa rin ang law ni Moses. So, sinasabi niya, kung gusto niyo ikip ang Sabat, then go for it. Ikip ninyo. Pero hindi kayo obligado. As a Christian ng New Testament, hindi tayo nakatali sa obligasyong ito. Isa pang talata na in-address na malinaw ang isyong ito ay sa Colossians chapter 2. Verses 16 and 17. Basahin ko po. Kaya't huwag na kayong magpapasakot pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga o Sabat. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. So dito, listen po, binanggit ni Paul ang araw ng Sabat. Ang sinabi niya na hindi dapat kayo husgahan ng sino man kung sinusunod man ninyo ito o hindi. So he explained na ang Sabat po ay anino lamang ng mga bagay na darating. Maliwanag sa New Testament, lalo na sa Roma, Colossus, na may freedom tayo na mga Kristiyano tungkol sa araw ng Sabat. That's why na hindi tayo Sabadista, hindi tayo Mormons na tinutupad ang mga kautusan sa panahon ni Moses na kung saan ang context pagiging legalistic. Tayo po ay ginagawa natin mga mabubuting bagay because ito ay resulta ng kaligtasan na natanggap natin kay Kristo. Amen? So, ngayon, kung tingnan natin ng mabuti ang talatas dito sa Book of Genesis, makikita natin na walang direktang sinasabi tungkol sa tungkulin ng tao when it comes to Sabbath, na we are obligated. Binanggit lamang dito, di ba, sabi lang dito ay nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, pinagpala niya ito at itinuring niya itong banal. Yun lang sabi dito sa Genesis chapter 2. Now, when it comes sa utos ng Sabbath, ito po ay iniutos sa Israel. But back here sa Genesis, sabi lamang ay nagpahinga ang Diyos at pinagpala niya at itinuring niya itong banal. So, walang utos na particular na dapat gawin. Okay? So, ang nakikita natin dito sa verses 1 and 2, 3, back dito sa Genesis chapter 2, is the pattern. Pattern na mabuting gayahin para sa ikabubuti natin. Okay? May pattern dito halimbawa para sa ikabubuti natin. And that is work and rest. Work and rest na nagdudulot ng pagpapala. Hindi work. Hindi rin sinabi rest. Okay? Work and rest.
Hindi nag-uutos ang Diyos ng batas o obligasyon dito, but mayroong magandang halimbawa dito na pinakita ang Diyos pattern na dapat nating gayahin para sa atin, makakabuti sa atin. Di ba sabi ni God, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa inyong ikabubuti. So may pattern dito para na makikita natin, mapapansin para sa ating kabutihan o sa ikabubuti natin. So ano yung general pattern na makikita natin dito? Na may paggawa, magtrabaho, at mayroon pahuway, may pahinga. And this becomes blessing sa ating buhay. At sa muli, even if hindi ito ganap na utos, pero ito'y pattern na makakabuti para sa atin kung susundin natin. Alam niyo po ba na ang pahinga, ang rest ay it's a gift from God, kaloob ng Diyos? Sa halip na palaging busy and pagod, napapansin mo yung mga tao ngayon, nagmamadali mula sa isang gawain, patungo na naman sa isang gawain. And now, God is inviting us na magkaroon ng regular na pahinga, magkaroon ng time, ng rest, especially sa presensya ng Diyos. Follow this pattern and it will bless you. It will bless your life. Itong pattern na makikita natin dito sa chapter 2. Maglaan ka ng isang araw, bawat linggo, to rest. Mga kapatid, hayaan ang araw nito na maging paalala na ang buhay ay higit pa sa pagtatrabaho o sa pagiging abala. Maraming mga tao ngayon, inaakala nila na ito ang patungkol sa buhay. Trabaho, 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 trabaho. Kung maaari, mga kapatid, piliin ninyong gawin ang linggo bilang araw ng inyong pahinga. Ulitin ko po, kung maaari po, piliin ninyong gawin ang linggo bilang araw ng pahinga. Ito ang araw na tinakda ng simbahan sa New Testament. Ito'y tinatawag po sa New Testament na the Lord's Day. Ang Sunday, tinatawag na the Lord's Day. Sa Tagalog translation, araw ng Panginoon. Kung gusto nyo tingnan ang katunayan, makikita nyo po, take note nyo po, Pahayag Ologies, mga gawa 20, verse 7. Unang Korinto, chapter 16, verse 10, tinawag ang linggo na the Lord's Day, araw ng Panginoon. Ito yung karaniwang common na tawag ng mga Kristiyano noon sa New Testament, the Lord's Day, araw ng Panginoon. So, ito'y tradisyon na noon ng mga Kristiyano na kapag linggo, the Lord's Day, araw ng Panginoon. Ang unang araw ng linggo ay Sunday. Okay? I know, some sinasabi na Monday, pero para sa Bible, sa Biblika, sa Bible na basihan, ang unang araw ay ang Sunday, na kung saan nabuhay si Jesucristo sa araw ng linggo. That's why may worship tayo sa linggo at hindi sa Sabado. So, ang araw ng Panginoon, it is a special day, mga kapatid. Natatanging araw na inilalaan sa Panginoon. Bagaman tayo, not just Sunday, di ba? Dapat maging devoted tayo sa Panginoon araw-araw. Pero sa New Testament, kung titingnan nyo ng mabuti, ito'y special na araw. Isang pagkakataon para sa mga Kristiyano na higit na ituon mo ang iyong pansin at debosyon sa Diyos. Kasi the rest of the day, meron tayong mga kanyang-kanyang trabaho. Pero hindi dapat pahintulutan na walang isang araw na inilalaan para sa Panginoon para makapag-focus sa kanyang presensya, sambahin siya, purihin siya. I have this auntie nga pilosopo ba? Siya, Noy, bisan na tumang ko sa bukid, makasimba, magakliwat sa Ginoo. Pilosopo po ba nga mga para makalusot gihapon ba? Then, you're disobeying, sabi ng Diyos na huwag kaligtaan ng pagtitipon sa simbahan. And I don't believe nga makapokus ka kung ada ka sa trabaho, maka-focus ka sa presensya sa Ginoo kung may ka mga gingkabisihan. Do you agree? So, sa Acts chapter 20 verse 7, makikita na ang araw ng Panginoon ay Sunday, hindi Sabado. Ito ang araw ng pagtitipon
para sa pagsamba sa Diyos ng mga Kristiyano. Hindi tulad ng Sabat, ang pagpapahinga sa araw na ito ay hindi isang obligasyon, kundi bukal sa iyong puso. Dahil you love the Lord. You want to worship Him. You want to spend time sa Kanyang presensya. You love the Lord na kung saan gusto mong maglaan ng panahon para sa Kanya. If you love someone, would you spend time para sa kanila? Maglalaan ka ba ng araw, oras para sa kanila kung mahal mong isang tao? Of course, hindi po ba? Higit pa sa Panginoon. So, maliwanag na may batayan tayong biblical na at may malaking spiritual na benefits ang paglalaan ng araw ng Panginoon, paglalaan sa araw ng Panginoon para sa pahinga at spiritual refreshment. Now, tingnan natin muli po ang Exodus chapter 31 verse 17. Sabi po dito, ito ay isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw ay nagpahinga at naginhawahan. Ito po ay Tagalog, ang translation po nito ay ang dating Biblia 1905 translation. Tagalog po kasi may mga iba-iba ding translation na binasihan. May New King James, may NIV na pinagbasihan. So, ibang-ibang translation. So, but then ito dito maliwanag yan, tumutugma din ang sinabi sa English na God rested and refreshed. Kasi sinabi dito sa translation na ito, nagpahinga at naginhawahan. In fact, basahin ko po sa New King James translation. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days, the Lord made the heavens and the earth. And on the 7th day, take note, He rested and was refreshed. He rested and was refreshed. Sinasabi ni God kay Moses about sa Sabat, nagpahinga siya at naginhawahan, refreshed. It doesn't mean po na napapagod ang Diyos tulad ng tao, kailangan niya na mag-refresh. Now, ang rest dito ay tumutukoy na tumigil na siya kasi tapos na ang creation, paglikha. So he stopped, he rested. And then ang naginawa, refresh, it means na nasiyahan siya sa pagbalik pagtanaw niya sa kanyang mga nilikha, siya po ay nasiyahan at nagalak. That's what it means ng refresh. So God doesn't need rest. Pero His examples teach us na magkasama po ang rest and spiritual refreshment. Pahinga at spiritual na sigla, kalakasan. And this is what we see also sa mga Israelita sa lumang tipan at sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Ang rest ay hindi po magtigil sa gawain, kundi pagpapalit ng gawain na mas espesyal, na nagdudulot ng spiritual na refreshment, panibagong sigla sa iyong kaluluwa. Sa pagpapahalaga ng araw ng Panginoon, remember na ito'y gawain na nagpapalakas at nagre-refresh sa iyong kaluluwa. Ang panunood po, labis na panunood ng telenovela, pelikula, show sa TV, pag-scroll sa social media, hindi nagdudulot ng spiritual, emotional, mental na panibagong sigla, refreshment. Kahit na nakaupo ka lang, pahinga mo pastor, kaya nakalingkod lang, naghiniling. It doesn't give you spiritual refreshment, beloved. Hindi ito nagbibigay sa atin ng spiritual refreshment. And in fact, perhaps ito pa siguro nagiging hadlang para hindi mo ma-pick up ang Bible mo o hindi ka na makadala sa pagtitipon. Ang pinakamahalagang gawain, special na gawain, ay ang araw ng Panginoon, the Lord's Day. Na kung saan, nagtitipon-tipon ng mga Kristiyano, sumasamba, nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin sa pinapanalangin ng bawat isa, na may fellowship sa kapwa mananampalataya. Ito ang rest. Pahinga sa presensya ng Diyos at nagbibigay ng panibagong sigla sa iyong kaluluwa. Spiritual refreshment. Ang magpahinga at mag-refresh sa spiritual ay kailangan planuhin po ng mabuti. Kailangan mayroon kang disiplina po talaga. Maring kailangan mong asikasuhin mo na mga gawain sa Sabado imbis na Linggo. Hindi gawin ang trabaho hanggang Linggo. Kung maaari lamang po, huwag gawin natin. Sabado pa lang tapusin na natin sa Sabado para sa araw ng Linggo, araw ng Panginoon, makadalot po tayo. Magkaroon tayo ng rest at spiritual refreshment. Planuhin po natin ang mabuti. Kung maglalaba ka, of course, araw ng Panginoon, maglalaba ka sa araw ng Panginoon. Tama po ba? And so, kung gusto mong i-bless ang araw mo, kung gusto mong magkaroon ng kapahingahan
gusto mo magkaroon ng ma-refresh ang iyong kaluluwa, huwag mong gawin ang araw ng Panginoon na araw ng paglalaba. Amen? Hopefully, hindi po ito para ma-open kayo. Just a reminder po, mga kapatid, para sa iyong kabutihan. So, trabahoon mo, gawin mo ng maaga ang kailangan mong gawin for the students, mga projects, assignments, so that you will not do it sa araw ng Panginoon. So that you will be able na makadalo sa pagsamba sa linggo. So, wag mong isama ang araw ng linggo sa pagtatrabaho. Kasi halos lahat po kasi binigay na sa atin, magtrabaho. At dapat na magkaroon din tayo ng special na araw na ilahan natin sa Panginoon na ito, hindi ko papapahintulutan na nakawin ito sa akin kasi para na ito sa Panginoon at sa aking ikabubuti. Rest and spiritual refreshment. So, and even siguro may mga boss kasi rin na kahit linggo pinapatrabaho ka, no? May linggo. And perhaps you can ask na kung maaari lamang mapakiusapan na wag itapat sa araw ng linggo or humingi ng day off kahit isang araw lang na day off, and you choose this day nga araw ng linggo para makadalo sa pagtitipon. These are some of ways na maaari mong gawin para makadalo sa pagtitipon. But again, kailangan na planuhin ng mabuti. And gawin natin. Ask for wisdom. Kung hindi mo alam na ang gagawin mo, ask to God for wisdom kung ano ang dapat mong gawin. So that you will have time ng rest and refreshment po sa presensya ng Diyos. You need to understand na ang araw ng Panginoon, it is a gift mula sa Panginoon, kaloob ng Diyos para sa atin. Isang araw bawat linggo para pahinga at spiritual na panibagong sigla. Amen? Ngunit, naiintindihan ko rin po, meron talaga na kailangan na magtrabaho sa araw ng linggo, tulad ng mga pulis, doktor, mga nurse. Kasi paano ma-assist ang mga anak sa hospital kung walang doktor doon, walang mga doktor sa hospital, lahat ng mga doktor ay nasa simbahan. So, I understand na may mga tungkulin, and praise God sa kanilang ginagawa po para sa society, sa paglilingkod para ma-assist sa mga nangailangan. Pero the same pa rin ng pattern, even though na may, even Sunday na they are obligated, mabuti pa rin na pumili sa abot ng mga kaya, pumili pa rin ng espesyal na araw na vacant, day off, na magiging regular na pattern sa buhay, na maglalaan ka ng oras ng pahinga at spiritual na refreshment. So, sikapin, we should strive kung paano masusunod ang pattern na ito na makikita natin dito sa chapter 2. 6 na araw ng trabaho, isang araw na pahinga. Of course, every day should be devoted unto God. If you're able na maka-attend sa mga pagtitipon sa simbahan, vacant, why not? Diba? Pero, for those na talagang may mga tungkulin Monday hanggang Saturday, na kung saan na nagtatrabaho sa office, diba? They work para maka-earn, but then, maglaan pa rin ng araw ng pahinga, maglaan pa rin ng oras para sa presensya ng Panginoon for rest and spiritual refreshment para sa iyong ikabubuti. Para sa iyong ikabubuti. Ngunit may mas malalim pa po na aspeto dito na malalaman natin. Ito ang pinaka-mahalagang application sa buhay natin. Ang tunay na paraan ng ating kapahinga na hindi lang po sa pamamagitan ng paglalaan ng isang araw bawat linggo na ihinto muna ang paggawa at maglaan ng panahon sa Panginoon. Pero ang tunay na pinapakita sa atin higit sa lahat dito ay ang kapahingahan mula kay Kristo. You remember, sinabi sa Colossians chapter 2 verse 17 na ang Sabat ay isang anino, shadow, ng matutupad sa inaharap at natupad kay Kristo na kung saan siya ang tunay na kapahingahan ng kaluluwa ng tao. Remember, sinabi ni Jesus, He invited every one of us sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Naalala niyo itong imbitasyon ni Jesus? Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papahingahin. Rest. Pasanin ninyo ang aking pamatok
at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So, if you want to find rest, tunay na kapahingahan, sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin. In this context, he refers to those religious leaders na o mga tao na sumusunod sa kautusan sa lumang tipan para makamit ang kaligtasan ng pabor ng Diyos. Gawin mo yan, gawin mo ito. But, we know na ang grace na nagbibigay sa atin ng kapahingahan, si Jesus. And so, Jesus invited everyone na may mga mabigat na pasanin. Sabi niya, lahat ng mga napapagal, na nabibigat ang lubha. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan ko kayo ng Sabat. Rest. Kapahingahan. Beloved, pagod ka na ba? Sa problema? Naranasan mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa? Sa sitwasyon ng iyong buhay? You need rest? Sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin. Mismo sa salita ng Diyos, makikita natin, mababasa natin, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng Sabat. Kapahingahan. Pagod ka na ba? Napatunayan mo sa mga tao ang halaga mo? Sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Pagod ka na ba? Pagsusumikap na makuha, pagmamahal at pagtanggap ng mga loved ones mo, sino mang tao, even ang pabor ng Diyos, through performance, mga mabubuting mga ginagawa, or even religious na mga gawain. Sabi ni Jesus, halika, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. So, ang tunay na kasagutan ng kapaguran ng tao ay ang kapahingahan na nagmumula kay Jesucristo. And si Jesus mismo ang tunay na kasagutan sa ating pagkapagod at panghihina. Nanghihina ka na ba? Napapagod ka na? You can find rest sa Panginoon. Kung ba physical, di ba, na nabubutlaw kita sa physical, napapagod tayo sa physical, may tinatawag din pagkapagod sa kaluluwa. Isang pagod na hindi dahil sa busy, abala, kundi dahil sa kasalanan at sa pagkahiwalay natin sa Diyos. We know na si God ang pinagmumulan ng buhay at sigla. At kapag tayo po'y hiwalay sa Kanya, you will experience ng panghihina at pagpagod sa iyong kaluluwa. Alam niyo po, hindi pinakamahalaga sa buhay. Alam niyo po ito, hindi pinakamahalaga. Do mahalaga, pero hindi pinakamahalaga ang pera, kasikatan, tagumpay sa mundo, palakpak ng tao. Dahil sabi ng salita ng Diyos, makamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ngunit kung wala kang Jesus sa buhay mo, wala kang Diyos sa buhay mo, then papunta ka sa kapahamakan, walang kapayapaan sa buhay mo, empty, malungkot ang buhay na wala kay Jesus. Amen? Maliwanag dito, nag-invite si Jesus ng tunay na kapahingahan. Kahit pa na ang ating sin, kasalanan, naghiwalay sa atin kay God. Remember, inako ni Jesus ang judgment doon sa cross ng Kalbaryo para sa atin. And because of His death and His resurrection mula sa mga patay, tayo po ay maaaring may pagkasundo sa Diyos at magkaroon ng relasyon sa Kanya ng habang buhay, magpakailanman. Ang reconciliation natin sa Diyos is through Jesus Christ. Not po sa kabutihan ng tao, kundi sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo na namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi sa ating sariling pagsusumikap, kundi sa ginawa ni Jesus, and you have to believe kung ano sa ginawa ni Jesus. Ang tunay na kapahingahan ay sa pamagitan po ng kanyang tinapos na gawain sa cross ng Kalbaryo, na kung saan may katiyakan na hindi na kailangan ng sarili nating pagsusumikap upang maging sapat tayo sa paningin ng Diyos. Dahil sapat na ang ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo para mapatawad ang ating mga kasalanan at matanggap natin ang kaligtasan. At ang ating bahagi ay sumampalataya sa ginawa ni Jesus na sapat na at si Jesus ay sapat na. As a Christian, remember, God loves you. He accepted you through Jesus Christ. And if you think na kailangan mo magpakitang gilas para mahalin ka ni Lord, then you will not find rest. You need to understand na si Jesus ang ating kapahingahan. Hanggat hindi natin naiunawaan na kailangan natin magpahinga sa tapos ng ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo para sa atin,
then hindi natin masusumpungan ang kapahingahan. Guys, kung i-remind po sa bawat isa sa atin na tanging kay Kristo lamang natin matatagpuan ang ganap at tunay na kapahingahan. So, again, ulitin ko po ang sinabi ni Jesus. Naulit ko lang po ang sinabi ni Jesus. Lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin. And if you need na isuko ang iyong buhay, surrender your life to Jesus. At kung may mga pasanin sa buhay, problema ba niyan o kasalanan, talikuran mo, ipagkatiwala mo kay Jesus, magbalik loob ka sa Kanya. Sabi ni Jesus, ulitin ko, lumapit ka sa akin. Suko mo ang iyong mga pasanin sa buhay at magtiwala ka sa akin. At masusumpungan mo ang kapangihingahan para sa iyong kaluluwa. Panginoon, salamat po sa iyong pagpapaalala na ikaw po ang aming tunay na kapahingahan. Lord, i-bless mo po ang bawat puso ng bawat isa na narito na sa bawat araw, ikaw po ang palaging maging special na person palagi sa puso namin. And Lord, na palagi, Panginoon, na sa iyo namin hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay. Dahil tunay nga po, na sa iyo lamang masusumpungan, malalaman namin, maunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay. Maraming nag-iisip na ang buhay ay tungkol lamang dito sa mundo. Magtrabaho, kumain, para mabuhay. Pero sinasabi po ng iyong salita na ikaw po ang tunay na buhay. At ikaw din ang tunay na kapahingahan. Sa mundong ito, hindi po namin matatagpuan ang tunay na kasagutan sa kahulugan ng buhay, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Panalangin ko po sa mga nabibigatan na lumapit sila sa iyo, O Diyos. Panalangin ko po, Panginoon, na sa mga kapatiran na, Lord, na nauubos ang panahon sa pagiging abala sa buhay. Panalangin ko na masumpungan nilang kapahingahan sa iyo, O Diyos. Panalangin ko na piliin nawa ang presensya mo higit sa anumang bagay dito sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, na palagi kang nagbibigay ng imbitasyon sa aming buhay. Panalangin ko po, sinabi sa iyong salita, kung naririnig mo ang tinig ngayon, sinabi po sa iyong salita, ngayon din mismo ay kailangan naming tumugon sa iyong panawagan. Lord, sa nangangailangan ng iyong tulong, naway lumapit sila, O Diyos. Kung nabibigatan sa problema, tulungan mo po sila, Panginoon, na lumapit sa iyo. Kung sa kasalanan man, tulungan mo silang makalaya, O Diyos. At masumpungan nila ang kapahingahan at kalayaan mula sa kasalanan. Salamat po, O Diyos, na napakabuti mo sa aming buhay. Sa iyo pong kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.